tayo po sa Luke chapter 15 verse 11. Ano po tayo? Wala po. Luke chapter 15 verse 11 to 32. Thank you po. So, nandito po tayo ngayon para pag-usapan po yung one of the famous passages in the Bible po. So, kino-consider po ito as a parable of the parables. So, istorya po na ito ay ang isang ama na mayroong dalawang anak. At ang buong anak ay yung bunsong anak ay nagmamadali na kunin yung inheritance niya o yung mana niya. Tapos nagpakalayo-layo siya sa malayong lugar, ginastos niya yung kanyang mana sa iba't ibang klase ng pamumuhay. Hanggang sa naubos yung kanyang resources o yung kayamanan niya, yung mana niya, at nagkaroon ng tagutong sa tinitirahan nila, sa lugar niya. So wala siyang makunang trabaho. At ang nakuha niyang trabaho is yung tagapagpakain ng baboy. Then, na-realize niya, nung natauhan na siya, na-realize niya na mas mapalad pa yung mga alipin ng tatay niya na may kinakain, pero siyang anak, nagsisettle siya sa pagkain ng baboy. So, sabi niya sa sarili niya, nung natauhan siya, babalik ako. Nung bumalik naman siya, tinanggap siya ng kanyang tatay. Nirestore ulit ng kanyang tatay lahat ng bagay na meron siya. Ngunit, yung kapatid niyang panganay, parang hindi yata natuwa sa kanyang pagbabalik. Na nagpaparty pa yung kanyang ama para sa kanya. Kasi pakaramdam ng panganay is hindi deserving yung suwain na anak yung celebration. Pero sabi ng ama niya sa kanya, anak, all that I have is yours. Sabi niya, lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo. Bagamat hindi sila pareho ng pag-iisip o ng ugali, pero pareho pa rin silang minahal ng ating Panginoong Ama. So marami sa atin ngayon, sa Christian po natin ngayon, familiar na po kayo sa story po na ito, di ba po? Opo. May iba po sa atin na nabasa na po ito, or narinig o napanood na. So meron na po tayong idea kung ano po ba yung storya na tinatawag na The Prodigal or The Lost Son. So yung title po natin ngayon is The Lost Son. Alam po sa mga Bible po ninyo is nakasulat po yan Prodigal Son. Pero this is more than just a prodigal son po. Ito po ay istorya ng kabutihan ng ating Panginoon. Kasi po, the word prodigal po is a negative quotation sometimes. Po, minsan po, negative quotation po talaga. Pero yung prodigal po, ibig sabihin po nun, pariwara or rebelde. Pero actually po, the word prodigal po in Greek ay pwede rin pong gamitin in the positive way. Kasi ang ibig sabihin po ng prodigal, labis-labis, sobra-sobra. At yung sobra-sobra po, or labis-labis po yung pagre-rebelde ng prodigal son, anong alibughang anak, ang ating ama naman na nasa langit po, ay labis-labis din ang kanyang pagmamahal. So, meron po tayong dalawang tauhan na anak. Isang rebellious and isang religious po. So now, sa sitwasyon po ng younger son o yung rebellious son, yung kunin po yung mana ng isang magulang po natin, ng buhay pa sila, hindi lang po siya disrespectful, kundi rin po tinatawag din po yung mangmang. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, ang kunin ng inheritance, yung inheritance po or yung mana, habang tumatagal po kasi, lumalaki po yun. So hindi na siya makapagantay na kunin yun. Sabi niya, give me, bigay niyo na po sa akin ang lahat ng aking mana. So hindi na siya makapagantay na mawala yung kanyang tatay. Kung isipin niyo po, yung younger son po, napakasakit niya po sa salapi. Napakasakit niya po sa pera. Biruin niyo po yung tatay niya po, nandiyan pa po yung tatay niya, pero kinukuha niya din yung kanyang mana. But we realize po na, kung isipin niyo po, mayaman na siya po eh. Mayaman na po yung prodigal son po na yun eh. At kung kukunin niya po yung mga inheritance niya o yung mana niya, hindi po siya yayaman tulad ng kung gaano siya kayaman dati, di ba po? So mayaman na siya, may servant pa siya. So kung kukunin niya talaga yung mana niya, hindi siya yayaman. So ibig sabihin po, hindi po yun tungkol sa pera. Dahil mas malaki po talaga yung makukuha ng panganay na kapatid kaysa po sa kanya. Kasi po in Jewish law po, ang makukuha po ng panganay na kapatid, 50% po. So yung makuha ng panganay niya, nung bunsong kapatid naman po, is kalahati lang ng makukuha ng panganay. Nung dun po, ang nakuha po ng panganay po, nung hinati na po yung mana po nila, ang nakuha po nila ng panganay is 50%. Dun sa younger son naman po is 30% lang po.
So, ibig sabihin po, hindi po talaga niya gusto yung pera. Hindi niya po talaga gusto yung yaman. Dahil ang gusto niya po talaga is yung control po sa buhay niya. Ang gusto niya, independence, gusto niya maging malaya. Alam niyang mayaman siya sa poder ng kanyang tatay. Pero hindi niya kontrolado yung kanyang yaman. Nakasunod po ba? So gusto niya kuhanin yung control niya. Gusto niya kunin, gusto niya siya yung maging may-ari ng kanyang buhay. Siya yung mag-control kung paano niya iyon gagamitin. At hindi siya makapaghintay na mawala yung kanyang tatay to enjoy the inheritance or yung mana niya. So naging impatient siya, naging discontent siya, mas pinili niyang kumuha ng isang timbang tubig at iniwan niya yung ilog ng kanyang ama. So kapag nasa poder po tayo ng source, kung nasa poder siya ng source, he has unlimited access po sa kayamanan ng kanyang ama. So ganoon din po tayo. So kapag tayo nasa presensya tayo ng ating Panginoon, meron din po tayong source ng ating pangangailangan. So yung iba po, madalas po kasi sa mga Kristiyano po, yung iba po sa atin, mas pinipili na natin na kumuha ng isang timbang tubig tapos iniiwan po natin yung source. Iniiwan natin yung isang ilaw ng ating ama na nasa langit. So wag po tayo mag-settle for less. Sabihin nyo nga po, huwag tayo mag-settle for less. Don't settle for less. So, basahin ko po ulit yung Luke chapter 15 verse 17. Basahin ko po na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at tumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay na sa gutom dito. Ay yung natauhan na siya. Natauhan niya yung prodigal son. Sabi niya sa sarili niya, yung mga alipin ng tatay ko, may nakakain, sobra-sobra pa, pero ako nga na. So sinabi niya po sa sarili niya, yung mga alipin ng aking ama, may nakakain, sobra-sobra pa. Pero akong anak dito, gustong kainin yung pagkain ng baboy. Kasi po napunta siya sa pagpapakain ng baboy. So na-realize niya na kung wala siya sa poder ng kanyang ama, walang pag-asa ang kanyang buhay. Nung marami siya, nakalimutan niya ang kanyang sarili. Nakalimutan niya kung sino siya. Pero when he lost everything, noong nawala lahat sa kanya, naalala niya kung sino siya. Sabi niya, anak ako bakit ako nagsisettle for less? I am a son. Sabi niya, babalik ako sa kanya. Natauhan na siya sabi niya, babalik ako sa kanya. Basahin ko po ulit yung chapter, verse 18 to 24. Sinabi niya po, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako. Tingnan niyo po Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Bilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama, na siya ng kanyang ama, at ito'y labis na nakabag sa kanya. At niyakap po siya, tumakbo siya pasalubong, niyakap at hinagdan po siya ng kanyang ama. So sinabi po ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos. At sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. So titignan ko po ulit sa verse 18 sinabi niya, ito yung dapat niyang sabihin bago pa siya mapunta. Nagsabi sa sarili niya, ito yung mga sabihin niya. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Pangalawa, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang niyo na lamang po ako sa isa sa inyong mga alila. Pero ito yung sinabi sa 22. Ay sa 21, sinabi po ng anak, nung nakasalubong niya na yung kanyang tatay, sinabi po ng anak, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyo, Ama. At pumunta na po ulit sa verse 22. Karapat-dapat tawagin anak. Ay anak po, anak. Sorry po. Ngunit, tinawag na agad ng amang kanyang mga anak. Tinawag niya na agad yung kanyang mga alila at nagmadali at pinasukan siya ng robe.
So kung napapansin niyo po, hindi na po hinayaan ng kanyang ama na sabihin niya pa yung pangatlo sabihin niya. Tinawag na po siya agad na kanyang anak. Hindi niya na po hinayaan na tawagin niya yung sarili niya na maging anak. Hindi. Tinawag niya na siya agad na isang anak po. Okay po ah. So now, the younger son po was a rebellious. He was lost, now he has been found. So, yung nawala po ay nahanap ng muli. So, gusto ko po, let's shift the spotlight po. Let's dive into deeper into this message po. So, the prodigal son po, hindi lang po siya yung nawala. Hindi lang siya yung nag-iisang nawalang anak. Hindi lang yung alibughang anak ang nawala, kundi pati rin po ang kanyang kapatid na panganay. Nawala rin po siya. sorry po. Nawala rin po ang kanyang kapatid na panganay, pero hindi niya lang po alam. So kadalasan po kasi ang iniisip po natin, yung iba po, kapag nababasa po yung Luke chapter 15 po, maging po ako tungkol lang po ito sa rebellious na anak o yung sa alibughang anak na muling nagbalik po sa kanyang ama. Pero yun pala po, kalahati pa lang po ito ng storya. Ang tinutukoy po pala ni Jesus ay ang dalawang anak, dalawang nawawalang anak, two lost sons. So yung isa po, the one was lost in rebellion. The other one naman po was lost in religion. So sinabi ng bunsong anak, give me my inheritance o ibigay mo sa akin yung mana ko. So ninais po niya na kunin yung kanyang mana without yung kanyang ama, na wala po yung kanyang ama. Kaya po siya umalis sa kanilang tirahan na pumunta po siya sa malayong lugar. So everyone agrees po na he was lost, wala po. But then, Jesus shifts the spotlight po. Ang panganay po ng kapatid ay hindi po umalis sa poder ng kanyang ama. He obeyed, he served, he worked, he looked like the perfect son po. Ngunit kung bumalik po yung kanyang kapatid po, na-expose po yung kanyang puso. Nakita po yung kanyang puso. Kung ano po yung nilalaman ng kanyang puso. So babasahin ko po yung 28 to 30. So sinabi po nung panganay na kapatid, nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Kailanman